Pumayag ako sa gusto ni Ninong kapalit ang iPhone 15. Bago pa man bumaba ng barko si Ninong ay madalas na kaming magka-text at magkausap. Di alam ni Mama at Papa ito. Nagsimula ito ng mga musta ito sa aking ama noong madisgrasya ito. Hanggang sa madalas na rin itong nangangamusta sa akin. At dahil sa kilala ko naman ito at ninong ko pa, ay sinasagot ko na lang din siya sa mga tanong niya. Lumalim na rin ang pag-uusap namin, lalo nang mahiwalay ako sa aking long-time boyfriend. Siya ang naging takbuhan ko, lalo sa gabi. Madalas na rin akong kwentuhan ng mga adventure niya sa barko. Naging close pa kami ni Ninong na halos lahat ng kinukwento ko na sa kanya na walang paghusga na maririnig mula sa kanya. Madalas na rin akong payuhan na di na nagagawa dahil sa busy ito sa maghapong paggawa. Ganoon kami naging close ni Ninong ilang buwan bago siya umuwi. Halos para na siyang ama sa akin, kaibigan na aking masasandalan. Maging sa pinansyal ay naibibigay niya. Di ko man to hingin, kaya abot-abot ang pasasalamat ko kay Ninong Ed. O Ana, sa isang buwan ay bababa na ako ng barko. Ano ba ang nais mong pasalubong? Tanong nito. iPhone 15 na lang nung. Pabiro kong sagot. Ngunit hindi ako makapaniwala sa kanyang sagot dahil walang kaabog-abog na pumayag ito. Ganoon ba? Ay sige, sasabay ko na sa next na baba namin ha. Okay, sige, titext na lang kita kung kailan mo ito makukuha. Sa gulat ko ay hindi ko na masabi na biro lang yun. Dahil sa seryoso si Ninong na ito ang ipangpapasalubong niya sa akin. At alam naman siguro nito kung gaano ito kamahal. Kaya umasa na lang ako na hindi ito maibibigay ni Ninong. At sa susunod na pag-uusap namin ay malalaman niya kung gaano kamahal ang iPhone 15 na hinihiling ko. Ngunit nang mag-usap ulit kami ay ipinakita na niya ang iPhone 15 na hiling ko. At yung paborito ko pang kulay ang nabili nito. O Ana, ito na ang iPhone na gusto mong pasalubong ha. Pagbaba ko ay makukuha mo na. Pagyayabang niya habang pinakikita niya mula sa kabilang linya. Hala Ninong, nagbibiro lang po ako nun. Napakamahal po niyan, sagot ko sa kanya. Sus, wala yun. Bayad ko na rin dahil marami na ding Pasko na di ako nakaabot sa inyo, di ba? Pero oo, ang mahal pala taga nito. Basta pagbaba ko ay ititext kita kung saan mo ito makukuha dahil baka dumiretso kami ng aming pamilya sa aming probinsya. Doon na natapos ang aming pag-uusap. Kaya naman nagigilt ako dahil sobrang mahal naman ang pasalubong ni Ninong sa akin. Ngunit andun na rin ang pagka-excited dahil ngayon lang ako magkakaroon ng cellphone na mamahalin. At the same time, favorite color ko pa. Kaya sobrang excited na rin ako. Isang linggo mula nang bumaba ng barko si Ninong ay wala itong paramdam. Siguro ay sobrang busy na din dahil isang taon din siyang nasa barko. Kaya sinulit na rin nilang pamilya ang pagkakataon. Ang totoo ay namimiss ko si Ninong. Dahil noong nasa barko pa siya ay halos gabi-gabi kaming magkausap. Kaya naninibago din ako ng mga panahon na yun. Hanggang one time, may pamilya na nag-text sa akin. Ngunit nakilala ko agad kung kanino ito dahil sa text message na sinend niya sa akin. Iha, maari mo nang makuha ang pasalubong mo. So sobrang excited ko ay sinagot ko na agad kahit bawal magsipi habang nagtuturo ang prof namin. Excited dahil na-miss ko si Ninong at the same time makikita ko na rin siya after all na nag-uusap lang kami sa telepono. Nung paano po? Tanong ko dahil baka iwan niya na lang ito sa bahay upang bisitahin din ang aking ama. Pupunta po ba kayo sa bahay upang bumisita? Tanong ko pa. Ay Iha, susunduin na lang kita para maabot ko lang ito at kain na lang din tayo saglit. Pwede ka na ba mamaya pag out mo sa school? Tanong nito. Opo, sige po. Wala naman po akong gagawin after nitong pasok ko. Kahit ang totoo ay may usapan kaming magkaklase na mag-hangout dahil Friday ngayon. Dumating ang uwian. Excited na ako na makita si Ninong.
Agad ko siyang tinext na tapos na ang aming klase at aabangan ko na lang siya sa may harap ng 7-Eleven. Maya-maya pa ay may humintong black na Hilux sa aking harapan at binuksan ang bintana at agad kong nakita ang aking ninong. Tinatanong na din mula sa likod kung may kasama ito, ngunit wala siyang kasama. Agad niya akong inaya sumakay at agad ko namang sinunod. Wala pang pagdadalawang isip kahit saan pa kami tutungo. Habang nasa biyahe ay nagkamustahan kami at masaya kami na nagtatawanan habang nagkukwentuhan kahit hindi ko alam saan kami tutungo. Naging malikot na din ang aking mga mata at pasimpleng inikot ang kanyang sasakyan. Hinahanap kung dala na ba niya ang pasalubong na matagal ko nang inaasam. Hanggang matagpuan ko na ang aking pasalubong, pinaglalagyan nito kaya hindi na mawala ang saya sa aking mga mata. Maya-maya pa ay lumiko kami sa isang sikat na pahingahan kung saan ang dalawang magsing irog lang ang madalas ang magkasama. Bigla akong kinabahan dahil may ibang nais palang kabayaran si Ninong mula sa kanyang pasalubong. Bigla akong natahimik at di nakaimik dahil nakaramdam ako ng takot. Ngunit sumagi na rin ito sa aking isip na posibleng may kapalit nga itong pasalubong na ito dahil sa sobrang mahal nga nito. Kaya tinanggap ko na lang dahil naging mabait naman sa akin si Ninong at malaki na rin naman ang naitulong nito sa akin at sa aming pamilya. Pagpasok nga ng kwarto ay di na ako pumalag pa. Di na rin nagtanong dahil alam ko na ang nais si Ninong kaya di na ako nagtanong pa. Napapayag niya ako sa kagustuhan niya at ginawa ang lahat para mapasaya siya dahil sa isang iPhone 15 na pasalubong niya. Ilang round kami ng gabing iyon at kita ko at ramdam ang kasabikan ng aking ninong. Nasuklian ko naman para masulit naman ang regalo niyang ito. After nun ay binigay na niya sa akin ang pasalubong niya at sobrang saya ko nang mahawakan ko na ito. Ngunit after ng gabing iyon ay naghiwalay na kami. Hindi na ako nagparamdam kay Ninong. Nagpalit na din ako ng number at blinak siya sa lahat ng social media ko. Nakailang dalaw na din siya sa amin. Ngunit pag alam ko na nasa bahay siya ay di na ako nagpapakita. Ayokong makita si Ninong. Ang totoong nahulog na ang loob ko sa kanya. Ngunit alam ko may pamilya siya. Kaya mas pinabuti ko na lang na umiwas at lumayo na sa kanya.